Dahil umaasa ka na may babalik sa iyo, tangkilikin mo ang Diyos, itataas mo ang Diyos, dahil limpak-limpak ang kanyang ibabalik sa atin, ibigay niya sa atin ang ating pangangailangan. Kahit anong hirap sa ating buhay, naranasan noong unang panahon ng mga apostol at ang lahat na mananampalataya noong unang panahon, mga 2,000 na ang nakakalipas. Mahirapan ang kanilang buhay, inausig man sila, pinagbantaan sila, patayin, pahirapan, ikukulong, kung ipangaral ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, hindi po sila natatakot dahil alam po nila na ang Panginoong Jesucristo ang may-ari ng kanilang buhay dahil alam nila na sila po ay protektado ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kung naniniwala ang tao na protektado sa ng Diyos, walang dahilan na hindi ka magbigay ng oras sa Diyos. Sa mga mananampalataya, sa mga tagapakinig ng salita ng ating Panginoon, isang araw lamang ang hinihiling ng Diyos upang ibigay po natin sa Kanya. Ano ang ginagawa ng tao? Napapurihan ba ang Diyos? Hindi po. Dahil kahit isang araw lamang, kahit 2 oras lamang nga, yung iba ay hindi pa nila maibigay ang para sa Diyos. Di po ba? Ninanakaw pa nila ang oras sa Diyos. Hallelujah. Tandaan po natin, wala kang magagawa kung wala ang Diyos. Ang iyong damit, ang iyong hininga, ang iyong paningin, ang iyong pandinig, ang iyong paa, ang iyong kamay ay nagmamay-ari ay ang Diyos. Kaya wala kang may pagmalaki. Walang may pagmalaki ang tao. Kaya ang gagawin na lamang ng tao sa kanyang buhay, araw-araw, minuto-minuto, papurihan, pasasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Paano mapapurihan, pasalamatan ng Diyos? Sundin mo ang kanyang mga utos. Dahil ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Magpuri ka, magsamba sa Kanya, magpagamit ka sa Kanya, gamitin mo ang iyong resources para sa gawain ng Panginoon dahil yan ay ibibigay at ibabalik sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Sino sa inyo dito ang maraming pira na mayaman na mayaman? Hallelujah! Na hindi nauubos. Di ba lahat po tayo nauubos yung pera, kaya lamang yung iba marunong magtago, kaya may natitira. Hallelujah. Di po ba? Pero tandaan po natin mga kapatid, yung iba dyan, pagkalinggo, bakit nagpunta simbahan? Naglaba po ako eh. Bakit nagpunta simbahan? Nagpunta si Kumari. Bakit nagpunta simbahan? Ay, dumating yung kapatid ko eh. Pero yung iba naman, bakit nagpunta sa simbahan? Masarap magalitan. Tingnan mo po yun. Limitado lamang ang buhay ng tao sa mundo nito. Hindi mo alam ano mangyayari bukas. Ngayong gabi, sunod na araw, hindi mo alam. Pero niyakin ko sa inyo, upang matiyak ang iyong kaligtasan, ano po ang gagawin ninyo? Sumunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Upang masunod ng tao ang kautusan ng Diyos, mag-aral ng salita ng Diyos. Amen. Hindi mo naman masunod po yun kung hindi ka mag-aral eh. Amen. Paano masunod? Hindi mo alam. Right. Pwede po ba? Sundin mo, hindi mo alam. Kaya yung iba, hindi nila alam eh. Magbautismo sila. Ginaya nila ang Mateo 28:19. Hindi nila alam eh. Pero ang nakakalam, ang mga apostol, binigyan ng katalinuhan. Ang mga apostol, hinihan ang butas sa kanilang mga ilong ng Panginoong Jesucristo. Binigyan sila ng Espiritu Santo. Kaya nung nag-utos ang Panginoong Jesucristo, naunawaan po nila. Kaya nung naunawaan po nila, nung sila'y gumawa, silang lahat ay nagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Bakit po? Sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao. Wala nang nakasulat sa banal na kasulatan paano mapatawad. Nag-iisa po lamang ang pangalan, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo. At mababasa po natin, mga kapatid, ang kapatawaran ng kasalanan. Mga kapatid, magbabautismo ka, mapatawad ang kasalanan mo. Kaya kung napatawad ang kasalanan mo, naitaas mo ang Diyos. Naitaas mo ang Diyos. Dahil sa pagpatawad sa kasalanan mo, magpatuloy kang magpakabuti, magpatuloy kang magpagamit sa Panginoon. Tiyak po yun na kayong lahat ay itinataas ninyo ang Diyos. Kapag itinataas na po natin ang Diyos, hindi po tayo pabayaan ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga ni Pastor Mark eh, Pastor, pag magpunta ako doon sa Bulacan, may anak kami, paano naman yung buhay ko? Huwag mong minusin ang Diyos ko. Huwag mong minusin ang Diyos. Pero nagaya ko lang yan kay Pastor Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Kasi naranasan ko eh. Hindi ko minus ang Diyos eh. Sabi sa akin, bakit hindi ka umalis doon? Sabi mo sa akin, naunawaan mo ang Acts 2:13 at naunawaan
ka makapag-alis doon dahil mga tatlo ang Diyos nila. Pabautismo. Sabi ko sa kanya, hindi ko lang masabi sa kanya eh. Pero ang totoo sabihin, siguro mayroon kang, mayroon kang kapalit, no? Kaya hindi ka makaalis-alis doon. Mayroon kang pakinabang doon po. Hindi ko lang masabi, paano naman yan? Libre ang anak ko sa eskwelahan niya. Hallelujah. Kita mo po yun? Pero yung sinabi niya sa akin na, huwag mong minusin ang Diyos. Ano mang hirap ng buhay ng tao, magpatuloy lamang sa paglingkod ng Diyos. Ano mang maranasan mong kahirapan, ano mang suliranin sa buhay, Amen. unahin mo lamang ang kanyang kaluwalhatian. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Ginawa ko yun, iniwanan ko yun. Dito ako sa nag-iisang Diyos. Ngayon ang anak ko, nakagraduate na yung isa, at yung isa nag-third year na. Yan po ang pangako ng Diyos. Wala naman po kami trabaho. Kung sabay ni Pastor Mark, wala daw siya wala na siyang may trabaho siya, mapastor sa dito, walang anong mangyari sa kanya. Kaya huwag mong binusin ng Diyos. Ay noon na umabot yung pandemya, dahil pumunta sa dito, dinalasan ng Diyos dito. Kaya nung dinalasan ng Diyos, kako, wala ka namang trabaho, parang kumaba ka. Hindi na siguro masabi na maraming ayuda dito. Kahit hindi ka na magtrabaho, may ayuda naman yung gobyerno. Dito po yun. Kaya hanggat na, nung sinabi ng usap ni Pastor kanya, sabi niya, italaga mo yung pamangkin mo doon, na siya maging assistant pastor mo, tapos siya maghahawak doon ng mo. Ikuha namin. Nagpunta kami doon, binasbasan po namin, at sa awa ng Panginoong Diyos, siya po ngayon nagpapagamit sa Panginoong Diyos. At ang kanyang anak, pagpanalangin po natin, nawa po magpagamit din sa Panginoon, kagaya ng mga anak ko at yung mga apo ko. Kaya sa mga nagpatumpik-tumpik, nag-aatubili, huwag na po kayong magpatumpik-tumpik. Ang kaligtasan ngayon, hindi bukas. Hallelujah. Ang kaligtasan ngayon, hindi bukas. Amen. Kung hindi ka pa nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, magpabautismo ka na. Dahil dungis na dungis ka sa harapan ng Panginoon. Maputing-puting ka sa harapan ng Panginoong Diyos. Pero kapag nabautismuhan ka, magsisi ka at magtalikod sa iyong kasalanan, pag ahon mo sa tubig, ikaw ay maputing busila sa harapan ng Diyos. Gusto mo yun? Amen. Gusto mong maputing-maputi? Amen. Yun po mga kapatid. Kaya sa ating lahat, sa atin ang gawain ito ay lubos akong nagpapasalamat. Sasabihin ko sa inyo, grabe talaga ang Diyos. Yan. Sipin mo, mga 2 linggo na wala pang pera. Hallelujah. Sabi ko ay misis, parang hindi naman nagpapabaya ang Diyos, gawain niya. Ba't magpabaya? Di ba ba? Maya sabi niya, punta ka rito. Di ba ba? O sabi niya, sige, pirmahan mo ito kasi mayroon ako ibibigay sa iyo. Di pinirmahan ko rin. Siyempre, pagkatapos ay nakarating kami sa oras na ito. Amen. Kaya kami po, ayaw po namin magpabigat po sa inyo. Ayaw namin nagaya sa iba. Kaya sabi ko nga sa mga kabataan, humanap ka ng simbahan. Ikutin mo ang buong mundo. Wala kang makitang simbahan na kagaya ng one with Jesus. Bakit po? Pagkalinggo, may kakain tayong lahat. Palakpakan po natin ang Diyos. Oh, di ba? Kayong iba, hindi ka